Hello kaibigan. Ayan. Welcome back to my channel. Welcome back kaibigan. So in this video, ay may nagtanong kasi sa akin isang kaibigan natin or ka-subscriber na sabi niya, legit ba talaga daw ang sinasabi nila na engagement is the key. Ayan. So yan kasi yung mostly naririnig ko sa mga comment section ko before na legit ba talaga daw yung engagement is the key. Tapos yun nga sa Facebook, sa TikTok, sikat na sikat kasi yung word na yun na i-engage mo ako tapos magkaka-viewers ka at makakaroon ka ng maraming commission or kikita ka ng mga kitain dito sa Facebook. Tapos may nagsasabi rin na magpa-follow to follow tayo and then para narami yung mga followers natin at mas mamadali yung monetization natin kang Facebook. So yan yung mga mostly naririnig ko. O yun nga nakikita ko rin sa mga content creators na iba sinasabi nila. So, in this video, itatalakay ko po kung paano or ano po yung mga side effect ng mga ganyang ginagawa dito sa ating mga Facebook or mga content creator. Kung isa ka sa mga content creator na nakikinig at gumagawa rin ng ganyan, kumbaga, sabi ng mga nakikita mo doon sa Facebook, follow mo ako, engage ka sa akin, tapos makakaroon ka ng maraming viewers, then gagawin mo rin naman kasi nga gusto mo marami at mapadali yung monetization mo dito kang Facebook or kay TikTok. Nako, wag mong gawin yan. X na X talaga yan. Dito kang YouTube, matagal nang banned yan at matagal nang wala yan. Ngun, hindi ko alam kung bakit binalik pa dyan dito sa Facebook. Diba? Nung pagsikat ng Reels monetization, bumalik na agad yung sabi nilang engagement is the key. At saka sa TikTok. Dito sa Facebook at sa YouTube kasi, sa YouTube ay matagal nang binand yan at alam na yan ng mga ibang YouTuber na bawal talaga ang follow to follow at subscribe to subscribe, engage to engage, bawal kasi yan dito sa YouTube. Tapos, dito naman sa Facebook, sasabihin ko talaga sa inyo to ngayon, bawal na bawal talaga yan. Okay? Okay, for example, ito, kapag may nakita kang isang tao na nagsabi na engage ka sa akin, like, share, and comments mo tong mga video ko, tapos marami yung magpa-follow sa'yo, at marami yung manonood ng mga videos mo dahil nag-engage ka, ang totoo kasi niyan, hindi ka magkakaroon ng commission dyan, or kumbaga hindi ka magkakaroon ng benefits dyan. Yung mga in-engage mo na tao, yung nakapanood mo na video, tapos nag-comment, nag-follow ka, yun yung magkakaroon ng views doon, magkakaroon ng kita. Kaya yung na-engage sa kanila. So, yun na nga, kaya wag mo yang gawin. So hindi rin yan effective dito. At saka yung pangalawa naman, kapag ma-detect yan ng Facebook algorithm na yung mga followers at mga viewers mo na mga AI lang or kumbaga mga bot, kumbaga ganun, makikita yan ng Facebook algorithm na hindi talaga totoo. So ang mangyayari ay kakaltasan yan hindi sa views kundi sa kita mo. So doon kakaltasan kung monetize ka na. Kung hindi ka naman monetize, doon yun ikakaltas sa inyong mga 60,000 minutes views. Kumbaga, kung makita nyo, na-engage kayo ng engage, tapos wala namang nangyayari. Ang nangyayari kasi dyan, kinakaltas nyo ng Facebook sa inyong 60,000 minutes views. Okay? So, yung ilan nga dyan, na-engage lang ng engage tapos umaabot na sila ng 1 year hindi pa monetize. Kasi nga, ginagawa nila is mali. Bawal na bawal talaga yan. Okay? At saka doon naman sa followers kasi, ang pinaka-limit lang talaga na makapag-follow back tayo dito, noon pa to, at hanggang ngayon. So, ang pinaka-limit lang talaga na makapag-follow to follow back tayo ay 10,000 lang po. Kapag na-detect niya ng Facebook algorithm na umabot na ng 10,000 yung mga finalo no at nag-follow back sa inyo, so doon na mai-stop po yung inyong pagpa-follow back. So magkaroon na ng error sa pag-follow to follow, okay? At yung tendency pa niyan ay yung mga nagpa-follow sa inyo ng mga tao na mga fans at legit na nag-follow sa inyo ay mababaliwala, so ma-invalid, so hindi mapupunta o ma-count sa inyong mga future na mga followers, okay? So, yun yung mga disadvantage yan. So, ganyan din yung nangyari dito sa YouTube. Kapag na-detect yan ng YouTube algorithm na fake yung inyong viewers at subscriber, tatanggalan kayo ng mga viewers. So, yun, views yung itatanggal sa inyo. Kaya, kung
makikita nyo dito sa YouTube, marami nagsasabi na so masyashadow ban ka. So totoo yan na masyashadow ban ka dito sa YouTube. Yan yung iniiwasan ng mga YouTuber. So dito doon naman sa Facebook, iba doon sa Facebook kasi nga hindi ka masyado ban sa Facebook. Kasi yung Facebook is public. Then yung ano lang yung mangyayari sa doon is hindi ka na magkakaroon ng followers at the same time matagal yung inyong monetization na 60,000 minutes views kasi doon yun dinadagdag kapag malaman nila na fake, so deduct nila yun, so tatanggalan ka ng minute views, okay, kaya matagal yung inyong monetization sa stream ads. So yun, kung ikaw ay isa ka doon sa mga nag-engage, so wag mo na yan gawin kasi wala kang benepisyo makuha dyan. Kung hindi ka naniniwala at ipagpatuloy mo pa rin yung ginagawa mo, so nasa inyo na yan kung ipagpatuloy nyo. Pero sabihin ko talaga sa inyo ay mali talaga yung ganyang gawain na umaasa lang tayo sa mga fake followers at fake viewers. So maling-mali talaga yan, kaya wag niyo po yung gawin talaga. Okay? So nagkaroon ka nga ng maraming followers pero yung tendency naman yan ay matagal din yung monetization mo. 'Di ba? So, 'yun. Mas maganda talaga yung organic followers. Kasi yun talaga yung nagsusuporta sa atin, nagbibigay sa atin ng kita, at the same time, mga true fans natin, okay? So, yung mga fake fans na ginagawa natin galing sa engagement ay wala talaga yung magandang maidudulot sa atin. So, baka magka-restrict lang po tayo katulad nito. Yan, nagka-restrict. Dahil yung ginawa niya ay, yun nga, nag-engage siya, mga fake fans, fake followers, mga fake viewers, ganyan. So, nagka-restrict sila kang Facebook. Okay, so yan. Kung sa inyo, depende na sa inyo kung gagawin niyo pa ba o hindi. Baka sinabi ko na sa inyo na wala talaga. Wala talagang mangyayari sa inyo kapag patuloy niyo po yung gagawin. Okay? So, yan lang. May natutunan at may nagustuhan itong video na to, I don't forget to like and subscribe para malaman ko rin kung sino po yung mga tulungan ko nito sa video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood kaibigan and God bless. So see you soon to my next video and kung gusto mo itong ganito mga content, I don't forget to like and subscribe, okay? So yun, kung gusto mo rin ng mga katanungan pa about sa Facebook, comment down below na kalang kaibigan, gagawa natin yan agad ng video, okay? So yun, thank you sa panonood kaibigan and God bless.